Magkano nga ba mag-franchise niya at magpa-franchise na ako? Jeff Bugayong, Shimmer and Shield, Car Coating's founder and president, crafted a very meticulous car coating process from everything he learned from his robust Si training. J-Sam, Oo. second franchise na siya. Dalawa na branch niya. Kabubukas niya lang po ng Pampanga. Tapos si Wamos, nag-franchise din. Kung nag-e-expand si J-Sam, magkano kinikita ng branch niya? Kasi once you repeat, alam niyo na po yung ibig sabihin. So kumikita ito ng... Para sa kaalaman na rin po ng ating mga viewers. Kung may nakita kang dagta dyan o bird poops, punasan mo na agad ng tubig yan. Kasi once na na-penetrate yan, mahirap na habulin. Sobrang taas ng acidity niya, yung top coat niya, wala tayong magagawin doon kundi i-repaint. Kung naka-ceramic coating ka, Yun ang sacrificial layer niya. Based on my research, the annual growth rate ng sasakyan na lumalabas is about 2 to 3%. Kung hindi mapigilan ang pagbili, kasi syempre, yung mga newly na nagkapera, may dream din yung bumili ng brand new car nila. projected return of investment, how many months? Pinakamabilis, 8 months. 8 buwan lang, ROI na? Yes. 100% ng aming franchisee, wala na-close. The main reason is we are more focused on our company. After several years, na-ISO certified namin yung company. ISO certified? Yes. We are the first and only ISO certified car coating company in the Philippines. Bakit nga ba kailangan nating alagaan ang mga sasakyan natin, lalo't-lalo na ito po ay nakaparada sa labas? Pag-uusapan natin yan all about car care, ang may-ari ng Shimmer and Shields. Car care, walang iba, ang ating bossing, Boss Jeff Bugayong. Welcome, boss! Thank you for having me here, Sir RBR. Ang Shimmer and Shield talaga namang namamayagpag ngayon sa industriya when it comes sa car coating and car care services. Why is that? The main reason is we are more focused on our company. After several years, in-ISO certified namin yung company. ISO certified? Yes, we are the first and only ISO certified car coating company in the Philippines. It was a German company who certified us bilang isang pumasok sa international standard. Ang Shimmer and Shield car coating, you specialize in what kind of services? More of external. Car coating, tapos meron din kami interior, but most likely sa labas. Paint, ceramic coating, paint protection film, tint also. Bakit ang sasakyan ko kailangan kong lagyan ng PPF? Yan yung tinatawag na thermoplastic polyurethane. Siya yung mas makapal. Siya yung talagang nagpo-protect from stone chips. Yung mga hardcore. Kahit Paano yung, mabangga. yung mga guguhitan yung sasakyan mo? Hindi tatalab. Kasi normally, pag gano'n nila, hindi nila alam naka-PPF ka. Wala yun. Papalitan lang natin yung panel, hindi matatamaan yung original paint system. In a way, talagang napakagandang protection talaga nito sa exterior ng sasakyan natin. Kasi makakaiwas sa mga debris eh. Yes. Diba? Halimbawa, nagbabiyahe ka sa highway. Alam mo, naranasan ko yan. May dala-dala kami sasakyan sa NLEX. Bigla ngayon may kasunod kami na truck. May maliit na bato na nanggaling dun sa truck na tumama dun sa bintana namin. Basag. Gina nangyayari. Pero kung naka-protect ka ng ganun, kahit papano, may added protection. Tapos isang beses, nangyari sa akin naman, sa Quezon Ave, may ng bato naman. Ang laki ng dent ng sasakyan. Ang mahal ng gastos. Yes. The main function is to preserve the original paint system. Here's the thing. Kapag binato ang sasakyan mo at nagasugat yan, normally, you will undergo in the painting. So, Yes. ibig sabihin, mawawala na yung original. Correct. Kasi i-repaint mo siya. May possibility na 88% lang niya makuha yung even niya sa ibang door, sa ibang panel. 88% lang? Yes, sir. Bakit ang PPF at yung mga ginagawa ng Shimmer and Shield, maganda itong gawing negosyo rin ng mga kababayan natin? Based on my research, the annual growth rate ng sasakyan na lumalabas is about 2 to 3%. Kaya lalo tayo nagta-traffic. Yes. Kung hindi mapigilan ang pagbili, kasi syempre, yung mga newly na nagkapera, may dream din yung bumili ng brand new car nila. Correct. Hindi matatapos yung generation na they will buy a brand new car. Kami nandito to take care not just only the brand new car, but also to yung mga sasakyan nila kahit na 5 years ago, to Right. preserve the original paint system ng sasakyan nila. Ang narrative kasi ng marami, hindi baka konti lang magpagawa, hindi baka hindi in demand yan. Anong sagot mo dun? We have to make a feasibility study. Negosyante ako, hindi como may commercial space ako, aprobahan ako ng Shimmer and Shield. Hindi po ganun eh. They have to undergo a process. Oo. And we have to assess very well yung lugar kung talagang feasible ba yan. Yeah. Let's talk about how profitable the business is. Kada isang PPF ng isang sedan, magkano ang cost, magkano ang pwedeng kitain ng isang franchisee? More or less 50%. Usually, magkano ba ang rate ng isang sedan? 120,000. For the PPF? Yes. Ang tubo ng franchisee dun is 60K. Most likely. Ang gandang kitaan pala niyan.
Ang laki pala ng tubo niyan. Ang guarantee nyo naman doon sa mga magpapakabit ng PPF is what? May 15 years kaming warranty. Na walang tanggalan yung PPF na yan? Yes. Unless mabangga, magkaroon ng damage or imperfection, tatanggalin namin by panel. Parang dent corrector ang tawag nila na. Paintless dent removal. Yun, paintless dent removal. Yes. Ang laki ng kitaan dyan sa services na yan, bukod dun sa PPF, yung ceramic coating. Magkano kitaan dyan? The good thing about Shimmer and Shield, we are exclusively distributed by one company, Japanese company. Nakwento ko sa usapan natin dati, hindi sila maniwala na hinihingi ko yung exclusivity, isa lang ako. Sabi ko, there will be a time na dadami ako. Bigay mo muna sa akin yan ng exclusive. So they are surprised. Lumaki kami, kaya mura namin na ibibigay sa mga franchisee namin. Yung ceramic coating. Lahat ng product, puro exclusive sa amin. Kahit na tumingin sila sa mga retail store, hindi nila kaya pantayan. Kami ang pinakamababa. Dun swerte ang aming mga franchisee. Ano naman ang proteksyon na kayang ibigay ng ceramic coating kumpara sa PPF? The modern top coat ng mga labas na sasakyan is about 30 to 100 microns. Pag nilagay mo si ceramic coating, merong yan madadagdag na 20 microns na kapal. Kapag nagbabap yan, nababawasan yan. Kami, yung ceramic coating, o tinatawag naming titanium, platinum, hikaru, sila yung magiging sacrificial layer ng sasakyan to preserve yung original paint. Over the years, hindi basta-basta mangungupas. Kahit babara ng bilad ng araw, hindi siya masisira. Yes, sir. Ilang taon? Ilang taon? May 5 years, may 10 years. Na kahit nakabilad sa arawan, kung naka-ceramic coating ka, safe ang ano mo. Yes, sir. Not only about the sunlight bird poops. Pag nagkaroon ng mga bird migration, normally it happens in Cebu. In Batangas also. In Batangas, pag nagkakaroon ng bird migration, makikita mo lahat ng sasakyan na sa labas, may mga bird poops. That is more acidic. Naku, dami nating natututunan ha. Yun talaga yung delikado dun pagdating sa paint ng mga sasakyan natin. Para sa kaalaman na rin po ng ating mga viewers, pag may nakita kang dagta dyan o bird poops, punasan mo na agad ng tubig yan. Kasi once na na-penetrate yan, mahirap nabulin. Sunog yung top coat niya. Sobrang taas ng acidity niya, yung top coat niya, wala tayong magagawin doon kundi i-repaint. Kung naka-ceramic coating ka, yun ang sacrificial layer niya. Yun yung inuubos yun ang masisira niya. Yun ang muna. masisira niya. Si ceramic coating, nauubos. Yes. Si PPF, hindi. As long as nakakabit yan dyan, protektado ka. That's correct. Magkano ang isang normal na sedan naman ng ceramic coating? The lowest is about 14,500. Buong sasakyan na Buong yan. sasakyan na yun. How about for the SUV? Pinakamura namin, 17,000. Pinakamahal, 36,000. Example, yung sasakyan ko, pina-ceramic ko tapos pina-PPF ko pa. Is it possible? Meron siya dapat palugit na araw. It takes about 3 months para i-PPF natin. Makakatulong ba ang PPF tsaka ceramic coating para maproteksyonan din yung sturdiness ng mga sasakyan natin? Yes, kasi na-absorb nila heatness Infrared, heat, UV rays, lahat yun, sinasala nila bago makarating sa original paint mo. Kasi pag summer dito sa Pilipinas, parang impyerno rin. Opo, sobrang Di init. ba? Yung bakal, naranasan ko yan nagugulat ako. Wala naman bumagsak, wala naman anything. Pero yung bubong ko, biglang nagkaroon ng mga alon-alon. Yes. Tataka ko, ba't nagkaganito? Yun daw, ang explanation doon, dahil sa init. Normally kasi, it's the combination of umulan, natuyo, arawan, yung ulan na yun may acid rain. So si acid rain, kinumbina niya ng sobrang init, sunog na sunog yung layer ng sasakyan mo. Ceramic coating is made up of titanium dioxide. So that is perfectly made by Japanese people to talagang protect yung mga sasakyan natin Magkano naman ang tubo kada service ng ceramic coating? Dahil mura ang kuha namin as franchisor, maabot din ng 50%. Kasama na yung labor. Yes, except OPEX. Laki ng kitaan, ano? Ang investment kasi dyan nasa tao. Ang nagtitrain sa mga tao namin is mga Japanese. Pumupunta pa dito si Japanese. Pupunta sila. Ano naman ang masasabi mo doon sa mga nauuso naman na yung nirarap nila yung sasakyan nila? Nakakasira ba ito? Nakakabuti ba ito? Ano ang nagiging epekto nito sa mga kotse? Personally, I don't like wrapping. Based on my experience, 95% it's a failure. Lahat ng mga dumating sa akin na galing car wrapping, wala. Medyo disappointed sila. Kaya kung may bago kang sasakyan, Huwag mo nang iparap. may possibility kasi mag-fade yung kulay niya doon That is parang sticker. The sticker will fade in sunlight. Based on my experience, I wouldn't recommend that. Okay. Kaya hindi ko siya pinasok. Nauuso ngayon yung mga ceramic tint na rin. And ako, I personally enjoying it, ang ceramic tint. Kasi ang heat deflection niya mataas kumpara dun sa regular na tint. Bakit ako magpapatint sa Shimmer and Shield? Una, we are one of the very innovative company. We offer tint na bulletproof. Ha? Bulletproof ang tint? Yes. Ilo-launch namin siya by May
February or April. Ang technology niya is kakainin niya yung buong salamin to crumple yung bala o hindi siya agad papasok. Yung technology ng bulletproof namin, the same, 99% lahat from UV rays, pero may bulletproof. Pangalawa, we have also antioxidant sa loob. We have tested already. Meron tong MSDS, complete research. Antioxidant? Paano? Yes, sir. For example, meron tayo isang box. Lalagyan ko ng halaman. It will produce good air. Ang tawag nila doon is anion. It's coming from a plant. Without tint yon. Pag nilagyan ko ng tint yon, without halaman, alisin ko yung halaman, sir. Ngayon, i-measure ko. May swab kami. Mas mataas yung anion na ilalabas ng tint namin compared doon sa box na merong halaman. So, in short, yung tint namin, nagpuproduce siya ng anion. Good air. Nagiging healthy pa yung ano mo. Yes, yung, kahit yung naninigarilyo ka sa loob, wala yun, sir. Kasi yan ang linya ko eh. Pagtanggal sa mga viruses, bacteria, ilalabas din namin yon by one of these days, ilalabas na po namin. Magkano ang kitaan naman sa tint? Ilang percent? Nasa 70%. Ang laki ng kita dyan, ano? Basta't may dumarating na isang sasakyan dyan at pumasok dyan, kumita ka na as business owner. Kaya nagustuhan ko yung franchise model ninyo because trinabaho mo yung brand, trinabaho mo yung quality, trinabaho mo yung services. Yun yung pagbubuo ng foolproof na business concept na bihira kong makita sa mga ordinaryong negosyante. Because usually, business owners nowadays, they are more of transactional than focusing on the growth of the company. Diba? Pagdating sa pintura, marami nag-o-offer ng pintura. Bakit Shimmer and Shield? Marami magsasabi dyan na yung pintor nila is about 10 years experience, 20 years experience, 30 years experience. Hindi ganun. Kailangan sumasabay sila dun sa innovation ng company. So we make sure that we offer the SQDMC, yung safety, the quality, delivery, management, and cost. That's it. Yun lang naman ang outcome na gusto namin sa customers namin. Kaya yung reviews namin, very positive. Kasi we make sure that hindi namin ilalabas ang sasakyan nang hindi nila na-meet yung expectations nila. Nag-trending sa social media, yung masilya ganun kakapal. Bakit ganun ang nangyayari usually sa mga hindi trusted na mga nagpipintura? They are not so professional. When you say professional, una, meron kang time of delivery, the quality of service. May measurement eh. Lahat may measurement. Paano mo masasabing quality yan? So, meron nag-check bago i-release. Pagdating ng checklist, titignan lahat ng gawa, anong dapat gawin. For example, color. Hindi ako magtitimpla ng kulay na kulay ito green. Hindi. Kukunin ko yung code niyan. Yung code ng pintura na yon, itatawag namin sa kasa at yun ang ipatitimpla namin. So we have to make sure that the color is the same from the original. Sa kasa mismo kayo tumatawag? Sa kasa kami tumatawag. Anong code ang ginamit dito sa sasakyan to? Sinasabi namin sa customer namin that 88% lang from original, lalo na kung magkaiba. Number one is honesty. Yun ang importante. Sabi mo sa kanya na hindi 100%. Yes. 88%. Kung medyo malapit-lapit, thankful tayo. Pero I would be honest to you na ito yung talaga mamimit natin. Pagdating naman sa pintura ng sasakyan, magkano kitaan dyan? About 40%. Kasama na yun sa labor nun? O, kasama ni labor kasi ang amin kasi sa Shimmer and Shield, we shared. Profit sharing na. Profit sharing na lang tayo. Pati sa franchisee mo, yun ang implementation. Yan ang implementation namin na mag-profit sharing tayo. Kasi kayo nag-training ng pintor eh. Pag umalis yun, naku po, masakit sa ulo. Diba? Yun ang maganda sa Shimmer and Shield eh. Hindi ka dapat mag-worry pag umalis yung empleyado mo. Kunyari, tapos na kami mag-training, bigla nag-resign. May papadala kami dyan. No one is indispensable. Yun ang lagi kong katuwiran na hindi tayo pwedeng umasa sa isang tao. Lahat yan, may succession plan. Ang laki ng tubo. Kanina pa ako tanong ng tubo kasi interesado ako doon sa kinikita ng mga ganyan. So ngayon kinikwenta ko, ito yung tipo ng negosyo na hindi masyadong masakit sa ulo kasi may sistema na, may brand na. Pag pre-franchise mo, literal tutubo ka na lang eh. Ang tanong ko sa iyo ngayon, eto, magkano nga ba mag-franchise niya at magpa-franchise na ako? Ang province namin is 2.5. All in? Equipment, machines, training, except construction. And then 3.5 sa Metro Manila. Projected return of investment, how many months? Pinakamabilis, parang 8 months. 8 buwan lang? ROI na? Yes. Ba't ang bilis? Sa customer, sipag ng franchisee, sa demand. Yung iba naman, 2 years. Matagal na yung 3 years. Ilang square meter na space ang kakailanganin ko? At least 200 to 300 hanggang 500. Usually, mga magkano yung operational expenses? Let's talk about the capital expenditure. The capital expenditure would be depend on the pwesto. Kasi kung may building na yan, repair na lang, konti na lang. Kung nasa mall, konti na lang. Sa mga SM branches, meron May kayo? mga SM branches. Ano ang ino-offer nyo sa SM branches? Ganun din po. Except painting. Pag lot lang, it would be depend for square meter. So most likely, mga 5 million kapag free lot na. Yung wala pang gawa, you can manage it remotely. Even if I'm an OFW, I can manage it. The good thing about us is, kapag yung 2 araw walang benta,
magbenta. Tutunog na yung kampana sa loob ng opisina ko. May sistema na rin. Opo, red flag ang tawag namin doon. Kinumpleto mo ng lahat. SAP po ang aming system, one of the pinakasikat na accounting system sa buong mundo. Yun yung sinasabi ko mga boss sa mga business owners. Ito yung matinong franchise. Trinabaho lahat ng dapat tatrabahuhin ninyo. Trinabaho yung brand, trinabaho yung services, trinabaho yung certification, trinabaho yung sistema, trinabaho yung marketing. Ang sarap mag-franchise ng Shimmer and Chill. Kasi sir, ang mindset ko, ang franchisee natin is gusto lang mag-franchise tapos iba na magmamanage, kikita siya. Marami kasing putyo-putyo na franchising eh. Yung okay lang na magsara yung branch, yung okay lang na mapabayaan sila ng franchisor, yung okay lang na nandyan sila nag-e-exist, yung walang support, yung wala man lang, ano yung unique sa atin, ano yung kakaiba sa atin. Okay, nagbayad ako ng franchise and then what usually happen? Nagsasara eh. Walang support eh. Yung sa'yo kasi, yung tatrabahuhin ninyo, inuna ko na. Yes. Ano support? Certification? Meron. Para maisip quality. Standardization? Meron. Marketing? Nandyan, all over the social media. Makikita mo mga influencer, artista nagpapagawa sa Shimmer and Chill. No wonder, umabot ka ng napakaraming outlets and napakaraming branches. Ako naniniwala na lumakas ang negosyo mo, hindi dahil sa maganda ang Shimmer and Chill, kundi maayos ka na may-ari doon sa Shimmer and Chill. If you're going to franchise something, you have to look up the financial statement of the Pinapakita franchisee. mo? Para makita nila. Kasi, baka palugi kami. Para lang Nakakahiya. kami lang i-scam ng pag ganun. 100% ng aming franchisee, walang nag-close. Walang nag-close? We treat our franchisee as mine. Hindi tayo nagkakaroon ng division na, ito, company owned, ito lang focus ko. Ito, franchisee. Bahala na si franchisee. No? Iisa lang ang mukha niyan, iisa lang ang treatment namin doon. May celebrity din yata na may-ari ng Shimmer and Chill, no? Yes, si J-Sam. Oo. Second franchise na siya. Dalawa na branch niya. Oh, kabubukas niya lang po ng Pampanga. He is planning to open Bulacan and Tarlac. Depende kung sino ang magkaunahan. Tapos si Wamos, franchise din. Kung nag-e-expand si J-Sam, magkano kinikita ng branch niya? Si Jason is one of the top notcher. Kasi once you repeat, alam niyo na po yung ibig sabihin. So yung kumikita pag-repeat. ito ng mga 200,000, 300,000 monthly. It's more. 500,000. Around like that. Or more Monthly? or less. More or less. Yes. Tapos remotely niya minamanage. Hindi niya na kailangan puntahan dahil may sistema na. Yes. Sarap mag-franchise na Shimmer and Chill, no? Nag-iisip din ako ng magandang negosyo. Siyempre, mga contact natin, lahat may hilig sa kotse, eh, yung mga business owners. Kung ako may fa-franchisein talaga, isa yan sa consider ko. Bukod dun sa maganda, yung behavior ng may-ari, gaano siya katutok, gaano siya kaseryoso, gaano siya ka-dedicated na hindi magsara yung mga outlet niya. That matters. Okay, naku, ang ganda ng kwentuhan natin. Mukhang bibili na ako sa iyo. Thank you, thank you. Promote naman natin yung franchise natin. Yeah. If you want to franchise, just inquire in our page, Shimmer and Shield Franchising. Mag-PM lang po kayo sa Shimmer and Shield Car Coating Main. Sabihin niyo lang po na may intent kayo, then tatawag po ang aming tao kung possible kayo makapag-franchise. Iniimbitahan ko kayong lahat na mag-franchise ng Shimmer and Shield. Negosyong garantisado over the years. Pinag-aralan, pinag-isipan, pinagpursigihan, kaya namamayagpag sa merkado. At malay mo, ito na ang negosyong inaantay mo. So maraming salamat sa panonood and do not forget to click that notification bell at mag-subscribe na rin kayo sa ating pong YouTube channel. And do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RDR sa Spotify. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Collabs. God bless sa inyo lahat.